Okay, so now ay yung last problem natin about heat exchangers ay ito. In a food processing plant, a brine solution is heated from 6 degrees Celsius to 12 degrees Celsius in a double pipe heat exchanger by water entering at 50 degrees Celsius and leaving at 40 degrees Celsius at the rate of 0.166 kilograms per second. If the overall heat transfer coefficient is 850 watts per square meter per Kelvin, what heat exchanger area is required for counterflow? So, sabi dito, counterflow daw yung flow arrangement ng heat exchanger. So, ibig sabihin, yung ating drawing ay ganito. Yung isa, yung brine solution heated from 6 to 12. Then, paano daw siya pinainit? By water entering at 50. So, from 6 degrees Celsius, tumaas to 12 degrees Celsius by water entering. But take note, sabi dito ay counterflow. So, yung water, nag-enter siya at 50. Then, so, ganito. At 50, nag-enter at 50, bumaba. Yung exit temperature, naging 40. Kasi yung nireject niya na heat, inabsorb nung brine. So, counterflow yan kasi magkaiba yung direction. Yung isa pa kaliwa, yung isa pa kanan. And then, ang tinatanong is yung heat exchanger area. Pero bago yun, meron given na mass flow rate yung water na 0.166. So, may mass flow rate given para sa water, 0.166 kilograms per second. Now, saan tayo kukuha ng area? May given din pala na 850 watts per square meter per Kelvin. Yung sinasabi dito na overall heat transfer coefficient, ang symbol na ginagamit doon is yung capital letter U. Or yung tinatawag na, ano nga ba tawag dito? Transmittance. Kung di ako nagkakamala, transmittance. So, yung capital letter yung ginagamit natin. Equivalent sa 850 watts per square meter per Kelvin. Okay. Then, what heat exchanger area is required? Okay, so para makuha natin yung heat exchanger area, wala na tayong ibang pagkukuhanan yan, kundi yung formula ng heat transfer, which is UA times the LMTD. Okay, so wherein U is the overall heat transfer coefficient, the A is the surface area, yung area na tinatanong, yun na yun. Then yung LMTD is logarithmic mean temperature difference. Now, saan tayo kukuha ng Q? Yung Q, yung heat transfer na ito, di ba ito, pwede natin itong makuha galing dito sa heat na inabsorb or nireject nung water. Ito kasi yung water, ito yung brine. Okay. So, yung Q naman ng water tsaka ng brine equal yon. At equal din yun sa Q na ito. Okay? So, yung Q na yan, pwede nating sabihin na equivalent sa MW, CPW, delta TW. Yung symbol or yung letter na W ay to indicate na water. Okay. So, U times area times the LMTD. Now, ang mass ng water is given 0.166 kilograms per second. CP ng water is 4.187 kilojoules per kilogram Kelvin. Then, delta T ng water, delta T, alin ba dito yung water? Ito, 50 minus 40. 50 minus 40 is equal sa U, which is 850 watts. Pero tingnan natin yung unit. Yung unit nito, cancel ang kilogram, cancel yung Kelvin dito. And then, ang matitirang unit ay kilojoules per second or kilowatts. So, kung kilowatts yan, tapos watts to, hindi magkakamali tayo ng sagot. Kaya, i-convert natin to kilowatts. So, para maging kilowatts, anong gagawin? Divide natin by 1,000. Kasi sa 1 kilowatt, merong 1,000 watts. And, move lang natin ng tatlong decimal place. So, magiging 0.85 kilowatts per square meter per Kelvin. So, ang isa-substitute ko dito ay 0.85 times the area, which yun yung hinahanap, area, times the LMTD. Kaso wala pa pala tayong nasosolve na LMTD. So, isolve natin yung LMTD.
LMTD nito, dahil counterflow, for counterflow, ang LMTD is equal to theta max minus theta min over ln ng theta max over theta min. So, alin kaya dyan yung theta max at theta min? 50 minus 12 is equal to 38. 40 minus 6 is equal to 34. So, dito sa dalawa, ang theta max ay yung 38. Kasi yun yung mas mataas. Tapos, yung theta min is yung 34. Now, solving for the LMTD, LMTD is equal to theta max, 38, minus theta min na 34 divided by ln ng theta max, which is 38, over theta min, which is 34. At ang sagot dito ay, tingnan natin. So, 38 minus 34 divided by ln ng 38 over 34. So, 35.9629. 35.9629. Dapat ang sagot nyo lagi sa LMTD ay nasa pagitan ng theta max at theta min. Kaya nga siya tinawag na min, sa gitna, sa pagitan. Okay, so 35.9629. So, yan ngayon yung isa-substitute natin dito. 35.9629. So, cancel na yung kilojoules per second kasi ang unit nito ay kilowatts per square meter per Kelvin. Then, ang unit nito, Kelvin na. Pwede natin sabihin Kelvin kasi change ng temperature or temperature difference. So, cancel yung Kelvin, cancel yung kilowatts. Ang unit ng area is square meters. Now, let us solve for the area. So, area is 0.166 times 4.187 times 50 minus 40 is 10. Yan, ito yung nasa left side. Divided by ito. Divided by 0.85 times 35.9629 or divide 35.9629. So, ang sagot is 0.2274. 0.2274 square meters. So, ito na yung ating sagot. Final answer para sa problem number 4 or yung last problem. So, that's all para sa review natin sa heat transfer. If ever na meron kayong mga tanong, or yun nga, meron kayong hindi masagutan na questions, may bibigay ako sa inyong mga files na pwede nyong sagutan. May mga tanong doon, tapos ibibigay ko na din yung sagot. So, palabasin nyo yung sagot. At kung meron kayong mga tanong about sa ating discussion, paki-message na lang ako. Okay, so I hope ay pinanood nyo lahat ng videos na in-upload at sana ay naintindihan nyo. So, thank you guys. God bless and keep safe.